eto na mga kababayan ko. Pasok! Sa Ayan mga kababayan ko. Ito ho yung lagi na lang hong ginagawa ni Sara. Pa-interview ng pa-interview, magkikwento ng kwentong kutsero, ang ending, panira kay Pangulo. Yan ho, yan na lang ho ang gagawin yan. Wala nang iba. pag-alis niya, nandoon ako. Bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmambol. Gano'n. Kita nyo? Mga kababayan ko. Ang ending, laging si Pangulo. Ngayon, sa laki ng pagmumukha nito, mga kababayan ko, ngayon po sa laki ho at lapad at kapal ng pagmumukha ni Sara Duterte sa mga interview, laging ang kwento, masama si Pangulo. Kwento mo yan, masama si Pangulo dyan, sigurado. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kwento ni Sara Duterte yan, kaya sigurado, masama si Pangulo. Kaya nga mga kababayan, kantahan nyo to. Kwento mo yan, masama si Pangulo dyan. Kailan naman ba magiging mabuti si Pangulo? Siya magiging kwento netong makapal at malapad ang mukha neto. Wala mga kababayan, wala kayong aasahan dyan. Oh, eto, tingnan nyo, isa pa. Oh. Noong November, kung Oh, yan. Sabi ko sa inyo eh, ang kwento noong November, kulang na lang eh. Kulang na lang ang gawin ni Sara. Once upon a time, nung unang panahon ng Hapon, ganun ho, mga kababayan, ang tema ni Sara eh. Putik na yan pa. Parang mga kababayan, parang Lola Basyang ang datingan. Sabi ni Chess Master, parang bata magsalita pang elementary. Sa totoo lang. Totoo naman eh. Pang bubu. Pakinggan nyo mga kababayan, mas magaling pa tayo rito. Paano kita iboboto, Sara, kung alam ko namang mas matalino ko sa'yo? Di ba mga kababayan ko? Paano ko iboboto ang isang katulad nito kung alam ko na mas matalino ko sa kanya, sabi nga ni Jam Magno. Tuloy, eto na. noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States. Kita nyo, puro, ngayon eto, nakuha nyo, ibig sabihin, ang propaganda nila, si Sara, iimbitahan, iinterviewin, pagkikwentuhin ng mga nangyari ng nakaraan. At sa mga kwentong nakaraan, masama si Pangulo lagi dyan. So, ganun lagi ang gagawin ni Sara Duterte. Para bang nagsama-sama yung magkukwento na pasasamain si Pangulo at may kaakibat na pa-victim siya. Nakuha nyo mga kababayan ko? Sabi ni Helen Milan, parang tumutula lang. Ganun po ang style nila ngayon. Tuloy. Para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako. Parang hindi pa siya sigurado sa mga sinasabi niya, no? Pagka nagkwento mga kababayan, kala mo inapin ang husto. Pero mga kababayan, kung siya naman yung mga gustong pumatay at pumutol ng leg, ito na. Kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si... Bastos din mga kababayan, kailangan kong kausapin si BBM. Tuloy. Senator Amy, dahil hindi ko kaibigan si BBM, katrabaho ko lang siya. Kita nyo, kailangan pa sabihin, alam nyo, typical na chismosang, typical, yung style ni Sara, typical na chismosa sa kanto ng abenida.
Ganun po ang peg niya. O, tignan nyo mga kababayan, kailangan pa ba sabihin na hindi kami kasi magkaibigan? Mga kababayan, hindi ganun. Oo, pag nagkwento, hindi ganyan. Pag ako nagkwento, ganyan ba ako? Sara, talon-talo pa kita. Nag-invento ka na ng salita. Abay, mga kababayan ko eh. Oo. Wala eh, mga kababayan, mahina talaga ulo. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi may kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. O, kita nyo, kailangan pa sabihin nyo? Katrabaho ko lang siya, presidente lang siya! Putik na yan, no? Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Narinig nyo, mga kababayan? Presidente lang siya. Binabasta-basta niya lang ho yung pagiging presidente ni Pangulong Bongbong. Binabasta-basta. Sige, pagsalitain nyo ng pagsalitain si Sara. Kasi sa bawat mga buka ng bibig niyan, sigurado, mahahalata ng taong bayan kung gaano kabobo, katanga, kamangmang ito. Kahit bigyan nyo pa ng sandamakmak, nako, digo, magiging bistado pa rin kung ano yung katotohanan dito kay Sara nyo. Totoo, mga kababayan, ako pabor ako dyan. Sige, interviewin nyo ng interviewin. Sa mga matatalinong tao, obvious lagi. Ma-obvious kung gaano kahina ang ulo ni Sara Duterte. Kailangan nilang gawin yan kasi kailangan mag-ensayo. Mag-ensayo sa mga paparating na mga debate. Tandaan nyo, mga kababayan, si Sara Duterte kailanman hindi pa humarap sa debate yan. Kaya ako naniniwala itong paparating na 2028 election sa pagka-presidente, hindi makikipag-debate ito. Bakit hindi? Mabebesto ang kabubuhan nito. Nasunog lang niya sarili niya. Sunog talaga. Susunugin niya sarili niya. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. Kita nyo? Presidente lang siya. Wala talagang respeto. Kita nyo naman, mga kababayan ko. Ganito kabobo. Walang karespeto yung presidente para sa kanya, mahinang klase. Yung pong titulo ng pagiging presidente para kay Sara Duterte ay baliwala lang yan, walang kwenta. Nakuha nyo, mga kababayan ko, presidente lang siya lang, nilalang niya lang yung pagiging presidente. Nagets nyo po ba ako, mga kababayan ko? Kita nyo? Mga kababayan, ibang klase ito. Sa sobrang inggit niya kay Pangulo. Diba? Matatanggap ko yun, Arnold Lopez eh. Kung sasabihin niyang, si Mike Cervera lang daw. Diba? Kaya kong tanggapin yun eh. Pero yung title na presidente, nilalang niya lang. Wala talagang respeto tong si Sarang bagong retoke. Sara, aminin mo na, pinaretoke mo yung buong mukha mo. Tuloy. Para sa akin. Presidente lang siya. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya. Kita nyo? Presidente lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Presidente lang siya para sa akin? Wala talaga, mga kababayan ko. Bubo ito eh. Bubo. Tatanga-tanga. Si Sara parang travel vlogger. Sabi na ito, ang kapal ng mukha mo. Ikaw naman, si Sara Duterte ka lang. Sabi ni Joji. Di ba? Mas mataas kasi siya kay BBM. Feeling kagalang-galang, bastos na BP. Yan, di ba? Hindi ka nga nagwo-work eh, sabi ni Miss Au. Nilalang niya ang
presidente, pero si Sara atat na atat maging presidente. Krung-krung na inday yan, sabi rito. Grabe, no? Tindi ni Sara, no? Mga kababayan ko, no? Tindi ni Sara. Oh, yan, oh. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. O ano, ganito bang klase ng presidente ang gusto nyo? Bastos, bobo, tanga, mangmang, mahina ulo? Oh, tuloy. Si Senator Amy, maayos kausap. Naksapot. Siyempre, kakampi mo. Siyempre, umaayon sa katangahan mo. Kaya para sa iyo si Amy, okay, maayos na kausap. Pero kapag hindi na sumang-ayon sa mga gusto mo, maayos pa ba nakausap sa tingin mo? Yan po si Sara Duterte. Yan po ngayon yung kanilang propaganda. Panay ang pa-interview ni Sara para magkwento ng kung ano-ano. Mga kababayan, sa bawat kwento neto, marami tayong nalalaman na kabobohan neto. Tama, mali? Yan ha. Dito na tayo. Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na. Sara? Kinakarir mo ang paninira kay Pangulo, ano? Totoo, no? Karir na karir ni Sara Duterte ang paninira kay Pangulong Bongbong. Pero ang Pangulong Bongbong, mga kababayan ko, tuloy pa rin ang trabaho. Sabi ng mga didis, anong ginagawa ni Bongbong Marcos, eka? Ano ang plano niya sa mga OFW? Ayun, mga kababayan, mahigit 300 na mga OFW ang nakauwi na. Biruin niyo yun, mga kababayan ko. Mahigit 300 ng mga OFW ang nakauwi na. Pero si Sara may nagawa ba? Pero mga kababayan ko, sinisiraan pa rin nila parang yung footbridge dyan sa Kamuning. Abay, gumawa ng panibagong footbridge si Pangulong Bongbong, at ikinumpara ng taong bayan ngayon yung pong ginawa na footbridge ni Digong. Yung po yung footbridge na ilang floor. Parang 5th floor yata ho kung susukatin natin yun sa taas. Yung po yung Mount Kamuning Bridge kung tawagin nila. Ngayon ho, mga kababayan, nagpaayos ng maganda at mga kababayan, kumbinyente na gamitin, hindi mahihirapan yung ating mga kababayan, hindi pagpapawisan, hindi ho katulad ng parang naging mountaineers ka bigla. Kaya sabi ng mga netizen, gawang bobo at gawang matalino. Gawang may utak at gawang pandurugas lang ang alam. Ganun daw ngayon Diba, no, mga kababayan ko? Tapos, mga kababayan, no, sinisira nila ngayon yung ginawang footbridge ni Pangulo. Ang mahal-mahal daw ng pagpapagawa, ganun. Putik na yan, mas mahal pa ho yung presyo nung pinagawa na Mount Kamuning. Kung ikukumpara nyo po sa napakaganda, mga kababayan, ano po yon? Yung tulay ho, mga kababayan, may elevator. Maayos po yung hagdan, hindi mahirap akyatin. Sa itsurang yun, mga kababayan, ibig sabihin, parang bumili kayo ng isang bagay na walang silbi, na patapon, hindi magagamit. Ganun ho no, mga kababayan ko. Eto na. Hayaan na natin si Sara na manira na manira. Yan talaga gusto niya Kwento mo yan, Sara, kaya masama si Pangulo dyan. Okay lang yan. Ang taong bayan, hindi naman bobo tangang katulad nyo Kasi ang taong bayan ay nakabantay at marunong marunong pong tumingin kung sino ang totoo at hindi.